Bea, kailangan nating umuwi sa probinsya ng tatay mo sa Leyte. Nabalitaan kong may sakit ang lola mo. Walang mag-aalaga sa kanya. Kayo na lamang po ang umuwi sa Leyte, Nay. Dito na lamang po ako. Hindi pwede, nak. Walang titingin sa'yo rito. Alam mo naman na tayong dalawa na lang ang magkasama magmula nang mamatay ang iyong ama. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Kaya sasama ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto. Bakit po ba gusto niyo pang bumalik doon? Hindi po ba't doon namatay si tatay? Ayoko na po. Maaalala ko lang po ang nangyari kay tatay. Matagal na yon. Kalimutan mo na ang nangyari sa iyong ama. Ang isipin mo kung paano natin maaalagaan ang lola mo. Tayo na lamang ang natitira niyang pamilya. Ayoko naman na may pagsisihan tayo pagdating ng araw. Matanda na si nanay, kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Baka pag namatay siya saka kaiiyak-iyak, saka hihingin ng tawad dahil hindi mo siya inalagaan. Habang buhay pa siya, iparamdam natin na mahalaga siya sa atin. Mahal siya ng ama mo, kaya kahit dun man lang maiparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hindi ko pa rin kayo maintindihan, Nay. Isang bangungot para sa akin ang lugar na yon, kaya bakit pa po tayo babalik? Nang mamatay si tatay sa piling niya, tapos na rin ang kaugnayan ko sa kanya bilang apo niya. Bakit ba naging matigas na ang puso mo para kay nanay? Bigyan mo naman siya ng pagkakataong magpaliwanag. Huwag mo muna siyang husgahan agad. Kayo ba, hindi po ba kayo nasasaktan kapag naaalala ninyo si tatay? Bakit parang wala lang sa inyo nangyari sa kanya? Dahil 13 taon na ang lumipas, patahimikin mo na ang ama mo. Bata ka pa noon, Bea. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na siyang kasalanan? Hindi rin niya kagustuhang mawala ng anak. Mas masakit yun sa kanya bilang isang ina. Kaya wala ka nang magagawa, Bea. Naihanda ko na ang mga gamit mo at bukas na bukas din ay uuwi na tayo sa probinsya. Panahon na para isipin na muna natin ang kalagayan ng lola mo. Bakit po ba ang hilig yung magdesisyon nang hindi ako tinatanong kung papayag ba ako o hindi? Sana hindi na lamang po kayo nagtanong kung kayo rin naman po ang masusunod. Huwag mo akong pagtataasan ng boses, ha? Sinasabi ko to sa'yo dahil anak kita. Huwag mong kalilimutang ako pa rin ang nanay mo. Hanggat nasa poder kita, wala kang ibang gagawin kundi ang sumunod sa sasabihin ko. Ayoko lamang na lumabas tayong masama sa paningin ng ibang tao roon. Naaawa ako sa kalagayan ni Nanay Pena. Iniiwasan na nga siya ng mga tao Pati ba naman tayong natitira niyang pamilya, pagdadamutan pa natin ng atensyon at pag-aalaga. Pero Nay... Tama na, hindi na natin ito pagtatalunan. Sasama ka sa akin at iyon ang mas makakabuti nating gawin para sa lola mo. Kapag nakita mo na ang lola mo, saka mo sa akin sabihing matitiis mo siyang hindi alagaan. Ewan ko na lang kung hindi ka maawa sa kalagayan niya. Wala nang nagawa ang may 18 taong gulang na si Bea sa kagustuhan na yon ng kanyang ina. Totoong masama ang loob niya sa matanda, pero hindi naman niya kayang tiisin ang kanyang lola Pina. Lalo na at ito ang ina ng kanyang amang si Mang Wilson. Pinatay ang kanyang ama sa probinsya nila sa Leyte, sa Baryo Pag-asa. Natagpuan itong may tama ng taga sa tiyan at may 2 butas ang leeg. Ang hinala ng mga taong nakakita sa itsura ng kanyang ama ay kagagawan daw yon ng isang mabangis na hayop sa gubat. Pero iba ang pakiramdam niya. Pinatay ang kanyang ama at yun ang kanyang pinaniniwalaan. Iniisip niya na kasalanan yun ng kanyang lola dahil ito ang nag-utos noon sa kanyang ama na pakainin ang alaga nitong mga baboy kahit sa kalaliman ng gabi. 5 taong gulang pa lang siya noon, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin yun sa kanyang alaala. Lalo pa at siya ang unang nakakita sa katawan ng kanyang ama. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Walang kasing sakit mawalan ng isang mabuting ama. Punong-puno ito ng pangarap sa buhay at mahal na mahal nito ang lola Pina niya. Si Aling Nemya, na edad 55 taong gulang, ay hindi na rin nag-asawa pa o tumanggap ng manliligaw. Pinatunayan itong ang kanyang ama lang ang lalaking magdadaan
sa buhay nito. Kinabukasan ay maagang naghanda ng umagahan si Aling Nemya. Nakita ng dalaga na nakahanda na ang mga gamit nila sa pag-alis. Ayon sa kanyang ina, ay sasakay sila ng eroplano papunta sa Leyte para makarating sila ng maaga. Tumagal lamang ng 1.5 oras ang biyahe nila sakay ng eroplano at hindi siya makapaniwalang nakatungtong na ulit siya sa lugar ng kanyang ama. Ang baryong ayaw na sana niyang balikan. Sa daan pa lang ay napansin na kagad ni Bea ang masasamang tingin sa kanila ng mga tao. May mga ilan pa na hindi na nakakatiis ay umiiwas na sa kanila. Lumalayo ang mga ito na parabang natatakot sa kanila. Maya-maya pa ay lumapit ang isang lalaki na panay ang tingin sa mukha ni Aling Nemya. Binuhat nito ang kanilang gamit habang nakangiti. Magandang araw po. Saan po ba ang punta nyo? Sa Baryo Pag-asa, sa bahay ni Nanay Pena Dalisay. Ha? Ay, humanap na lang po pala kayo ng ibang masasakyan. Nako, pasensya na po. Hindi ko po kayo maihahatid doon. Ha? Bakit naman? Magbabayad naman kami. Kung gusto mo, dodoblehin ko pa ang bayad sa'yo. Umamot sa ulo ang lalaki na sa tingin ni Bea ay kasing edad lang ng kanyang ina. Mas mukha pa nga itong hindi gagawa ng maganda kung pagbabatayan niya ang itsura nito. Parang may kirot sa kanyang puso sa klase ng pagkakangiti ng lalaki na halos maglubid ang kamay na para bang may gusto itong sabihin. Titig na titig ito sa mukha ng kanyang ina na para bang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Aminado naman siyang maganda ang kanyang ina, pero matinong babae ito at kahit kailan hindi na ito tumanggap pa ng mga manliligaw, kaya alam niyang hindi papasa ang lalaking nasa harapan nila. Pasensya na po talaga pero hindi talaga eh. Kung gusto nyo, ihahanap ko na lang kayo ng ibang kalesang masasakyan para maghahatid sa inyo sa baryo. Karon din si Larry pero maghihintay lang kayo ng 1 oras. Kaalis lang niya eh. Bakit ikaw? Hindi ka ba pwede? Hindi ko alam na namimili na pala kayo ng pasahero. Hindi na naitago pa ni Aling Nemya ang inis sa lalaking kaharap nito. Parang nararamdaman nito ang hindi magandang pag-uugali ng lalaking kutsero. Kahit si Bea ay hindi rin nagugustuhan ang ugali ng lalaki. Halata naman na gusto nitong magpapansin sa kanyang ina. Nay, wag na nga po tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Hindi lang naman po yata siya lang ang kutserong pwedeng maghatid sa atin eh. Doon na po tayo maghintay sa sementadong upuan. Mabuti pa nga, akin na nga yung bag namin, kami na magdadala. Mag-iingat kayo sa pagpunta nyo sa lugar na yon. Ang balita ko aswang ang matandang yun eh. Anong sabi mo? Ulitin mo nga sinabi mong tungkol kay nanay. Nay, huwag niyo na po siyang pansinin. Halata naman po may sira sa ulo eh. Aba, totoo sinasabi ko, aswang ang matandang yun. At kung kapamilya nyo siya, malamang na may lahi rin kayong aswang. Bastos ka! Hindi yata maganda ang tabas ng dila mo. Lalapitan sana ni Aling Nemya ang lalaki, pero hinila na ito sa kamay ni Bea. Nakita niyang pinagtitinginan na sila ng mga tao na naghihintay rin sa mga kalesang dumaraan. Nagbubulungan ang mga ito. Pagkatapos ay titingin sa gawin nila. Paismid-ismid lamang na tinignan niya ang mga ito ng masasama. Kahit may konting tampo siya sa kanyang lola, masakit pa rin sa kanya na aswang ang tingin ng mga tao sa matanda. Saka lang sila naupo ng 1 oras sa sementadong upuan para hintayin ang kutserong may pangalang Larry. Pagkaraan ng 1 oras na paghihintay, huminto sa tapat nila ang kulay berdeng kalesa. Sakay ang isang matangkad na lalaki na may malaking pangangatawan. Moreno ang balat nito na may peklat sa kilay. Napaunat sa pagkakaupo ang mag-ina nang tumingin sa kanila ang binata na may nakasampay na kulay puting panyo sa batok. Magandang araw po sa inyo. Sasakay po ba kayo? Sana, kaya lang may hinihintay kami.
Si Larry, magpapahatid sana kami sa baryo ng Pag-asa sa bahay ni Lola Pena. Namilog ang mga mata ng lalaki at sumilay ang matamis nitong ngiti sa labi. Para itong nanalo sa loto sa tuwang bumakas sa mukha nito. Pagkatapos ay titig na titig sa mukha niya na para bang pilit siyang kinikilala. Ako nga po yun. Ako po si Larry. Ikaw ba si Bea? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako to si Larry. Yung kaibigan mong hinampas mo ng kahoy sa kilay dahil takot na takot ka sa salagubang. Madalas kasi kitang asarin nun ng salagubang na may tali ng sako sa paa eh. Pagkatapos ay paliliparin ko papunta sa'yo. O ano, naaalala mo na ba ako? Larry, yung batang palaging nakashort na mahilig manghuli noon ng alitap-tap at salagubang? Oo, ikaw nga si Larry, natatandaan kita. Oo nga, ako nga. Hala, kararating niyo lang ba? Naku tama-tama, huling biyahe ko na ngayon eh. Ako yung sumulas sa inyo ni Aling Nemya. Naaawa na po kasi ako kay Lola Pina eh. Palagi na po siya nakakulong sa bahay. Pasensya na po kung inabala ko kayong umuwi rito. Oo nga, natatandaan ko ang sulat mo. Pasensya na hindi kita nakilala. Totoong pangalan mo kasi ang ginamit mo eh. O siya, tara na po. Tulungan ko na po kayo magbuhat ng mga gamit nyo. Masigla si Larry na binuhat nito ang mga gamit ni Bea at Aling Nemya. Saka isinakay sa kalesa. Inalalayan din sila nitong sumampa sa kalesa. Pagkatapos ay sumakay na ito sa likod ng kabayo. Hinawakan na muna nito ng mahigpit ang tali bago pinaabante ang kalesa. Meron silang mga kasama sa loob. Sa tingin niya ay mag-asawa dahil maumbok ang tiyan ng babae. Masaya ang mga ito na nagkwekwentuhan kaya't hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ni Larry. Inabala na lamang ni Bea ang sarili sa pagmamasid sa labas ng kalesa. Sa bawat magagandang tanawin na madadaanan nila, napansin niya ang iba't ibang klaseng makukulay na bulaklak sa gilid ng daan, pati na ang maliit na ilog na nakadagdag sa ganda ng tanawin. Maging ang mag-asawa sa kanilang likuran ay natahimik rin sa ganda ng mga orkidyas na nakadikit sa katawan ng matataas na puno ng mga nara. Pansamantalay nakalimutan nila ang nangyari kanina hanggang sa tumigil ang sasakyan at naunang bumaba ng kalesa ang mag-asawa bago sila inihatid ni Larry sa bahay ng kanyang Lola Pina. Ho! Ho! Narito na po tayo, Aling Nemya, Bea. Ito na ba ang bahay ni Nanay? Parang dumoble ang laki nito kumpara sa dati, sa nakalipas na 13 taon. Hindi ko nga po alam kung bakit sa tuwing nagbibenta siya ng mga alaga niyang baboy sa pagpapaganda po ng bahay niya napupunta ang kinikita niya. Palagi niya pong sinasabing kapag namatay daw siya nakakahiya naman daw po sa makikipaglamay sa burol niya kung pangit daw po ang bahay niya. Malala na ba ang sakit niya, Larry? Yung dati lamang po niyang bukol sa likod. Teka, dati lang naman yun Kuba si Lola Pena, natural na may bukol siya sa likod. Bea, hindi bastang kuba ang lola mo. Malala na talaga ang bukol niya sa likod. Dahil ayon kay Larry, palagi nang merong lumalabas na dugo sa bukol niya. Bakit hindi po ipatingin sa mga doktor sa ospital? Wala nga makitang sakit ng mga doktor Lilinisan lang ang sugat pagkatapos pauuwiin na si Lola. Kaya hayun, tinamad nang pumunta sa ospital. Hihintay na lamang daw niya ang kamatayan niya. Kahit anong puna, wala bang sinabi ang mga doktor? Ano bang itsura ng bukol niya? Wala pong iniwan sa itsura ng pigsa o bukol na naglalabas ng mga dilaw na likido. Naku, pasensya na po kung nakialam na po ako Hindi ko lang po talaga kayang baliwalain ang nangyayari sa kanya siya, ipapasok ko na rin po ang mga gamit niyo sa loob ng bahay. Nang lumapat ang mga paa ni Bea sa lupa, pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay. Gawa halos ang buong bahay sa matibay na tabla ng kahoy ng puno ng nara. Barnisado ang bawat dingding na parang pinaglumaan na ng panahon. Nahagip ng kanyang paningin ang matandang nakaupo sa tumba-tumbang bangko. Nakatingin ito sa kanila na may lungkot ang mga mata. Kahit hindi ito magsalita,
Alam niyang masaya ito nang makita sila. Nakita rin ito ng kanyang ina, kaya't sumunod siya rito para magbigay ng galang sa matanda. Hindi na lamang muna niya iisipin ang nangyari noon. Kahit ang totoo ay bigla siyang natakot sa itsura ni Lola Pina. Dahil sigurado sa mahaba nitong buhok, kaya madalas itong pinagkakamalang aswang ng mga kababaryo nito. Habang naglalakad ay napatingin siya sa palibot ng bahay. Marami namang kapitbahay ang matanda, pero kapansin-pansin na iniiwasan ito ng mga tao. Pati sila na bagong dating ay parang biglang kinatakutan ng mga ito. Napakunot na lamang ang kanyang noo na sinamaan niya ng tingin ang mga ito. Pero sa lahat, si Larry ang kakaiba dahil hindi ito naiilang sa kanila. Sa halip, magiliw itong nakikipag-usap sa kanila, pati na sa matanda. Sige po, mauuna na po ako, Aling Nemya, Bea. Saka na lamang po tayo magkwentuhan ha. Alam ko pong pagod kayo sa biyahe. Lola Pina, tutuloy na po ako. Maraming salamat, iho. Hinintay muna nilang makalayo si Larry bago sila nagbigay ng galang sa matanda. Panay ang titig ni Lola Pina sa kanyang muka, pero umiiwas siya ng tingin dito. Ayaw niyang aminin dito na nasabik din siya sa matanda. Siniko siya sa tagiliran ng kanyang ina nang hindi niya narinig na kinakausap na pala siya ni Lola Pina. Ano yun, Nay? Ipasok mo na nga lang sa loob ng bahay ang hawak mong bagat may pag-uusapan kami ni Nanay. Hindi niya tinapunan ng tingin si Lola Pina nang pumasok siya sa loob ng bahay. Sa halip ay inabala niya ang kanyang sarili sa pagtingin sa mga antigong kasangkapan ng matanda. Meron din siyang nakitang malaking larawan sa gitna ng sala. Isang larawan ng buong pamilyang may mga seryosong muka. Matagal na nga ang larawang yon na halos kasinlaki ng dingding sa sala. Nakakatakot ang mga itsura ng mga tao sa litrato dahil lahat ay mga kuba. Kung hindi siya nagkakamali, ang 2 taong gulang na batang kalong ng gwapong lalaki ay ang Lola Pina niya. Dahil sa palatandaan nitong nunal sa kaliwang pisngi, naglakad pa siya sa dulo ng sala. Nakita niya ang isang maliit na pintuan sa ilalim ng hagdan. Akma na sana niyang bubuksan yon nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Huwag kang makikialam sa mga gamit dito, Bea. Lalo na ang kwarto sa ilalim ng hagdan. Silid yan ng Lola Pena mo. Dito tayo sa kabila, sa tapat ng hagdanan. Tara na sa loob nang makapagpahinga na tayo. Akala ko po kasi kwarto lang ito para sa lumang gamit ni Lola. Tara na. Naunang pumasok ang kanyang ina sa loob, pero muntik na siyang mapatalon sa takot nang makita ang matanda sa pintuan. Nakatayo itong nakalugay paharap ang makapal nitong buhok. Konti na lang ay malapit nang sumayad yun sa sahig. Idagdag pa ang konting paglabas ng maitim nitong ngipin dahil natatakluban ng buhok ang mukha nito. Napakalaki ang paghakbang ng mga paa ng dalaga papasok sa kanilang silid na pinasukan ng kanyang ina. Parang humiwalay ang kaluluwa niya nang dahil sa labis na takot. O Bea, ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ang labi mo? Nay, natakot po kasi ako kay Lola eh. Hindi po ba talaga siya nagtatali ng buhok? Para po kasing Parang Bea? Tigilan mo na nga yan, baka marinig ka ni Nanay eh. Sumama pa ang loob niya sa'yo. Huwag mo nang pakialaman ang buhok niya. Paraan niya yon para itago ang bukol niya sa likod. Tulungan mo na lang ako rito at gusto ko na talagang magpahinga. Ang kaso nga po sa harap nakalagay yung buhok niya, sa mismong mukha niya. Bea, ano ba? Oo na po. Kahit abala sila sa pagtitiklop ng mga damit nila sa lumang aparador, ay hindi mawala sa isip niya ang itsura ng matanda nang makita niya ito. Ilang oras din silang naglinis ng silid. Pagkatapos ay naisipan na muna niyang maglakad-lakad papunta sa palengke. Naiwan ang kanyang ina na natutulog na sa kanilang kwarto. Sa paglalakad ni Bea ay nadaanan niya ang malalagong dahon ng kawayang Tsina.
kasabay ng nakapaninindig na balahibong katahimikan ng lugar. Pakiramdam niya ay may mga nilalang na sumusunod sa kanya, kaya't napalingon siya sa huli niyang dinaanan. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa dulo ng daan. Nakita niyang tumakbo yun sa kakahuyan at dahil maliwanag pa naman ang paligid, naisipan niyang sundan ang aninong nakita niya. Sandali! Saan ka pupunta? Mas lalong nilakihan ni Bea ang hakbang ng kanyang mga paa para sundan ang aninong nakita niya. Sigurado siyang tao ang nakita niyang nagpapahabol sa kanya, pero bigla itong nawala pagsapit niya sa kakahuyan. Inininga niya ang kanyang paningin sa paligid. Saka lang niya napansin na malapit na palang lumubog ang araw. Gusto pa sana niyang sundan ang lalaking nakita niya, ngunit nagpasya na siyang bumalik sa bahay ni Lola Pina. Pero nalibot na niya ang lugar, pero hindi niya matandaan kung saan siya dumaan. Diyos ko, naliligaw ba ako? Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Bea nang mapansing walang bakas ng ibang tao sa gubat na napuntahan niya. Sinubukan pa niyang bumalik sa lugar kung saan siya nanggaling, pero kahit ang palatandaan niyang kawayang Tsina na nakita kanina ay hindi na rin niya makita. Matagal na panahon na siyang hindi nakakabalik sa baryo na yon, kaya hindi niya nakabisado ang lugar. Napatigil siya sa pagakbang nang marinig ang ungol ng isang babaeng nasasaktan. Parang humihingi ito ng tulong at nanggagaling yon sa likod ng malaking bato sa kanyang harapan. Sino yan? May tao ba dyan? Mas lalong lumakas ang ungol ng taong nasa likod ng bato. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa pinagmumulan ng boses ng babae. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng oras na yon. Habang hindi niya inaalis ang paningin sa batong nababalutan ng lumot, akma na sanang hahakbang ulit siya para silipin ito, nang bigla niyang naramdaman ang pagbaon ng matulis na bagay sa kanyang balikat, at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niyang dagit na pala siya ng isang nilalang na mukhang agila. Humuni ito ng malakas na tunog na parang galit na uwak. Naramdaman din niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang balat hanggang sa kanyang dibdib dahil sa sugat na nilikha ng kukong nakabaon sa laman niya. Inilipad siya nito hanggang sa tuktok ng puno ng nyog. Wala itong tigil sa pag-angil na parang asong galit. Tulong! Tulungan niyo ako! Bitawan mo ang balikat ko! Halimaw ka! Hindi ka na sana masasaktan, pero sumunod ka pa. Hinabol mo pa ang aninong nakita mo kanina. Itatago muna kita at saka kita lalapain kapag nagutom ako ulit. Isa kang taong ibon! Halimaw ka! Pakawalan mo ako! Hindi. Simulan mo na ngayong magdasal. Hindi kita pakakawalan at hindi magtatagal. Sisipsipin ko na ang dugo mo hanggang sa matuyo ka na parang kahoy. Ang saya. Paniguradong kakalat na naman sa baryo ang pagkamatay mo. Wag! Nakikiusap ako! Pakawalan mo ko! Matagal na panahon nang hindi ako nakakatikim ng dugo ng dalaga. Palagi ako nagtsatsaga sa mga buntis. Pilit na pinakakalma ni Bea ang kanyang sarili habang nakatingin sa ibaba. Nasa ibabaw sila ng puno ng nyog habang tanaw niya ang lupa. Gumuhit ang sakit sa balikat niya nang muling bumaon ang kuko nito sa laman niya. Inilipad siya nitong papalayo sa lugar kung saan siya naligaw. Kahit anong gawin niyang pagsisisigaw ay walang nakakarinig sa kanya. Wala ring tao ang nakakakita sa nilalang na may dagit sa kanya. Umagos na ang luha sa kanyang pisngi nang dahil sa labis na takot.
Paanong umabot sa ganito ang unang araw niya sa baryo ng kanyang ama nang makakita siya ng pagkakataon para makakapit sa mga sanga ng puno. Ubod lakas niyang kinapitan ang sanga ng puno ng santol. Nakipagsukatan siya ng lakas sa aswang na may dagit sa kanyang katawan. At para tuluyan na siyang makawala, kinagat niya ng madiin ang kamay nitong nakadikit sa balikat niya. Napasigaw ito sa sakit at nabitiwan siya ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito at nalasahan niya ang mapait na lasa ng dugo ng aswang. Hindi ka makakatakas! Nay! Tulungan mo ako, Nay! Nanginginig ang kamay nang simulan niyang yakapin ang katawan ng puno ng santol para makababa sa lupa. Mabuti na lang at nagawa niyang makawala sa pagkakadagit ng aswang sa kanya. Takot na takot siyang bumaba sa mataas na puno ng santol. Pati ang pagguhit ng sakit ng sugat mula sa magaspang na balat ng kahoy na kumukuskus sa kanyang hita ay nakadagdag sa hirap na nararamdaman niya. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay makatakas siya sa halimaw na gustong dumagit sa kanya. Nang maramdaman ni Bea ang lupa sa kanyang paa, ay wala na siyang inaksayang oras. Bago pa man bumulusok ng lipad papunta sa kanyang kinaroroonan ng aswang, ay mabilis na siyang nagtatatakbo palayo sa lugar na yon. Umiiyak siya at walang tigil sa pagsigaw para humingi ng tulong. Tila bingi naman ang paligid sa lahat ng paghingi niya ng tulong sa iba. Nakahinga siya ng maluwag nang muli siyang dinala ng kanyang mga paa sa harap ng malaking bato na merong umuungol na babae kanina. Saktong narinig niya ang pagaspas ng pakpak sa impapawid ay nakatago na siya sa malaking bato. Nadulas siya sa pagmamadali dahil sa malagkit na likidong natungtungan niya sa damuhan, at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang tumambad sa kanyang paningin ang nakahandusay na babae. Diyos ko! Patay! Napataklob ng palad si Bea sa sarili niyang bibig para hindi siya lumikha ng ingay. Kitang-kita niya ang nakadilat na mga mata ng babae. Lawit ang dila na parang naubos ang dugo nito sa katawan. Meron itong 2 butas sa leeg at wakwak ang tiyan na nakaluwa ang lamang loob. Nagunahan sa pagpatak ang luwa niya sa mga mata nang maalala ang nangyari sa kanyang ama. Ganito rin ang sinapit ni Mang Wilson sa kamay ng aswang na pumatay rito. Pakiramdam ni Bea ay parang tumigil ang pagtakbo ng oras nang muli niyang marinig ang boses ng halimaw na dumagit sa kanya. Nasaan ka na? Huwag ka nang magtago! Mahanap din kita! Papalapit ng papalapit ang boses nito sa kanyang kinaroroonan. Para siyang mababaliw dahil sa sobrang takot. Umikot siya sa gilid ng bato. Para silang nag-iikutan ng aswang sa bato. Mas tinalasan niya ang kanyang pandinig nang biglang tumahimik ang paligid. Inakala niya na nakaalis na ang aswang, kaya't dahan-dahan siyang sumilip sa gilid ng bato. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang magkalapit ang mukha nila ng halimaw. 1 dangkal lang ang pagitan nun, kaya't amoy na amoy niya ang mabaho nitong hininga. Halimaw! Saan ka pupunta? Huwag mo na akong pahirapan! Halika rito! Pagapang na umalis si Bea dahil sa labis na gulat sa ginawa ng aswang, pero nahawakan na kagad nito ang paa niya at hinila siyang pakaladkad sa lupa. Nagpupumiglas siya sa sobrang sakit ng kanyang likod na kumukuskus sa lupang tinatahak ng aswang. Nang sa pagdipa ng kanyang mga kamay sa lupa ay meron siyang nahawakang isang kahoy na may sanga sa dulo. Kahit masakit ang kanyang katawan ay pinilit niyang umupo para abutin ng palo ang kamay ng aswang na patuloy na humihila sa kanyang paa papunta sa kakahuyan. Nakabitaw ito sa pagkakakapit sa kanya, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para tumayo at tumakbo ng mabilis para tumakas papalayo sa aswang.
Nagpaekis-ekis sa daan ang takbo ni Bea. Dahil sa mga sugat na tinamo niya sa katawan, kahit mabilis na ang takbo niya ay pakiramdam ng dalaga, hindi siya nakakaalis sa kinatatayuan. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang hinahabol siya ng aswang. Lakad at takbo ang ginawa ng dalaga. Idagdag pa ang medyo dumidilim na paligid na halos natatabunan ng mga dahon ng puno ang konting liwanag na nanggagaling sa papalubog na araw. Hindi lang ilang beses siyang nadapa ng dahil sa takot. Narinig niya ang nakakatakot na pag-angil ng taong ibon sa kanyang likuran. Ganon na lamang ang gulat ni Bea nang mula sa kanyang harapan ay lumundag ng mataas ang halimaw. Nakangisi itong tumutulo pa ang malapot nitong laway. Huwag kang lalapit! Halimaw ka! Lumayo ka! Hindi ka na sana mapapahamak, pero nakiilam ka pa. Kung sa bagay, panahon na sigurong matikman ko naman ang sariwang laman ng isang dalaga. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Huwag mo akong sasaktan! Wala ka nang mapupuntahan pa. Hindi ka na makakatakas. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pahihirapan eh. Dala ng matinding takot ay ayaw nang gumana ng isip ni Bea. Hindi niya malaman ang gagawin. Nanginginig na rin ang kanyang tuhod at ayaw sumunod ng kanyang katawan. Lalo na nang unti-unting humakbang papalapit sa kanya ang nilalang na may nakakatakot na itsura. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ito? Ang baho at nakakasuka ang amoy na parang nabubulok na laman ng tao. Tulong! Tulungan niyo ako! Nay! Walang makakarinig sa'yo rito. Kaya't sige na, sumuko ka na. Sayang ang umaagos na dugo sa sugat mo. Lupa lang ang nakikinabang. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Bea, habang iisang dangkal na lamang ang layo ng mukha ng halimaw sa mukha niya. Mas lalong nanigas ang buo niyang katawan nang maramdaman niya ang magaspang na kamay ng aswang, lalo na nang ilabas nito ang malaahas nitong dila. At mas umalingasaw ang nakakasuka nitong amoy. Kasunod ang pagtikim nito sa dugong umaagos sa kanyang balikat. Lumayo ka! Ubod lakas na sinipa ni Bea ang maselang bahagi ng katawan ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas at napahiga sa lupa habang namimilipit sa sakit. Mas lalo itong nagalit dahil sa ginawa niya. Malakas itong umalulong na parang asong galit. Kasunod ang paghuni nito na parang isang uwak na tila nagtatawag pa ng iba nitong kasamahan. Hayop ka! Talagang kinagalit mo ako! Bumalik ka rito! Habang mabilis na tumatakbo si Bea, dinig na dinig pa rin niya ang malakas na sigaw ng halimaw na nagtatangkang pumatay sa kanya. Napahagulgul siya ng iyak dahil halos hindi niya na makita ang daan. Nangangapa siya sa pagtakbo at halos bumabangga na siya sa mga punong nadadaanan niya. Sinikap niyang makarating sa bahay nila, pero nakita niyang hinahabol pa rin siya ng halimaw. Nangibabaw ang malakas na sigaw ni Bea sa buong kagubatang yun. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit gaano kalakas ang sigaw ni Bea, ay walang nakakarinig sa kanya. Ang tahimik na paligid ay parang bingi sa paghingi ng tulong ng dalaga. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Naramdaman niya ang mabalahibong kamay ng braso ng halimaw na nakakapit na sa kanyang balikat. Ibang nilalang ang nakita niyang nasa harapan niya. May sungay ito na parang sa kambing. Bigla nitong nilukso ang kanina pang humahabol sa kanyang halimaw. Dala ng matinding pagod at sugat na natamo sa katawan.
nawalan na siya ng malay at tuluyang nandilim ang kanyang paningin. Nang bumalik ang malay ni Bea, ay narinig niya ang pamilyar na boses ng mga tao sa kanyang tabi. Habang nakapikit ang mga mata, ay dinig niya ang impit na pag-iyak ni Aling Nemya. Hawak nito ang kanyang kamay na halos mabasa na ng luha nito. Anak, gumising ka na. Nakikiusap ako. Tama na yan, Nemya. Ligtas na si Bea. Masyado lang nabugbog ang katawan niya, kaya siya nawala ng malay. Sino kaya ang gagawa nito sa anak ko? Diyos ko, halos mapuno ng sugat ang katawan niya. Huwag na po kayo mag-alala, Aling Nemya. Nangako naman po si Kapitan na papanagutin niya po ang taong gumawa nito kay Bea. Pero hanggat hindi pa po natin nakakausap si Bea, ay hindi natin malalaman kung ano talaga nangyari sa kanya. Kung sa kakahuyan mo siya natagpuan, Larry, paniguradong hindi tao ang may gawa nito. Kaya nga po iiral na naman po ang karpyo at pagroronda ng mga tanod sa gabi. Dahil sa nangyari po sa babaeng natagpuan sa likod ng malaking bato. Nakakalungkot lang po dahil naging pasahero ko po sila kahapon. Kasabay ni Bea at Aling Nemya. Paano po kaya nakarating si Bea sa gubat na yun, no? Malayo na po yun sa bahay niyo, Lola Pina. Si Bea lang ang makakasagot niyan, Larry. Salamat sa pagkakaligtas mo sa apo ko. Nako ang totoo po niyan ibang tao po nagligtas sa kanya, Lola Pina. Bago po kasi ako dumating parang may napansin po akong tao sa tabi niya. Parang binantayan po siya hanggat walang dumarating na tulong para sa kanya. Nakita mo ba ang mukha? Hindi po Baka pagtawanan niyo po ako kung sasabihin ko pong biglang lumipad po sa impapawid ang tumulong sa kanya. Kaya hindi po ako sigurado kung tao po ba siya o ibon. Kahit ano pa siya, sobra ako nagpapasalamat sa pagkakaligtas niya sa anak ko. Nay, natatakot po ako para sa kaligtasan ng anak ko. Paano kung maulit ang nangyari noon? Hindi ko hahayaang mangyari yon sa apo ko. Alam mong aksidente lang ang pagkamatay niya. Kaya't hanggat maaari, ayoko ng pag-uusapan ng tungkol sa anak ko. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Bea. Nakita niya ang nakatayong si Larry. Habang nakahalukip-kip ang braso na nakasandal sa dingding na gawa sa tabla ng nara. Sa kanya sinulyapan ang kanyang ina na napatayo sa pagkakaupo nang makitang nagising na siya. Namumugto ang mga mata nito na parang nanggaling sa matagal na pag-iyak. Nay! Diyos ko, anak, ano bang nangyari sa'yo? Paano po ako nakarating dito? Nakita ka ni Larry sa damuhan. Nakahandusay ka at walang malay. Pagkatapos tadtad ng sugat ang katawan mo. Sinundan ko po kasi ang anino ng isang lalaking nakatayo sa likuran ko. Hindi ko po alam na isa siyang aswang. Pero hindi ako maaaring magkamali, Nay. 2 halimaw ang nakita ko bago ko nawala ng malay. Nay, ano bang klaseng nilalang yun? Alam niyo po bang dinagit niya ako at inilipad sa matataas na puno? Akala ko po katapusan ko na. Kung isang anino ang nakita mo bago ka napahamak, aswang mandurugong aninipsip ang umatake sa'yo. Inakit ka niya sa pamamagitan ng pag-aanyong anino. Masyadong delikado ang ginawa mo. Bakit mo siya sinundan? Hindi ko rin po alam kung anong pumasok sa isip ko at sinundan ko siya. Pero teka po, ano po bang klaseng nilalang ang aswang na mandurugong aninipsip? Ang mandurugong aninipsip ay isang nilalang na kilala bilang isang tagasipsip ng dugo. Sa araw, kadalasan siyang nagkukunwaring isang maganda at kaakit-akit na babae o di kaya ay isang anino. Ngunit sa gabi, nagiging isang nilalang na may pakpak na ang layunin ay manipsip ng dugo mula sa mga biktima. Ang mga ganitong uri ng nilalang ay hindi tinatabla ng kahit na anong pangontra, maliban sa mutya ng alitaptap na ang liwanag na mula sa bato ay may kakayahang sumunog sa kanilang katawan. Kung ganun,
totoo po palang mandurugong aninip si Pangaaswang na pumapatay sa mga buntis dito sa ating baryo. Matagal na yung kwentong yan ah. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ang aswang? Dahil mas malakas at maingat na siya ngayon. Kumusta pala ang asawa nung nabiktimang buntis, Larry? Hindi po makausap, Lola. Tulala po hanggang ngayon. Swerteng nakaligtas siya at paulit-ulit niyang sinasabi na uubusin daw ng mga aswang ang lahat ng buntis sa baryong to. Ito pong sa akin paalala lang lalo na sa'yo, Lola Pina. Nakatitiyak po ko na may susugod na naman po dito sa bahay niyo at sa inyo na naman po ibibintang ang mga nangyari sa baryong ito. Hindi ako makakapayag na basta na lang nilang paparatang ang aswang si nanay. Nay, ayoko na po rito. Bumalik na po tayo sa Batangas. Pasensya ka na, apo, kung munti ka pang mapahamak ng dahil sa pag-uwi nyo rito. Bukas na bukas din, Nemya. Bumalik na kayo sa Batangas. Kaya ko namang mag-isa Hindi naman ako pinababayaan ni Larry. Hindi kami aalis ni Bea, Nay. Nakapagdesisyon na po ako. Hindi ka namin iiwan. Huwag niyo na sana itong pagtalunang mag-ina. Kaya ko namang mag-isa kesa naman mapahamak pa ang apo ko. Nay, pwede ba? Huwag niyo na nga po kaming ipagtabuyan. May sakit kayo at huwag niyo nang itago sa akin ang halos gabi-gabi ninyong pag-iiyak dahil sa bukol niyo sa likod. Matanda na kayo at mas kailangan ninyo ang tulong namin. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao sa baryong ito kung pababayaan ka naming maghirap at mamuhay ng walang kasama? Wala naman silang pakialam sa akin Baka nga kapag namatay ako sila pa ang mauunang matutuwa. May himig lungkot at sakit ang boses ni Lola Pina habang kausap nito si Aling Nemya. Kahit nakatungo siya, ay alam niya na may luha sa mga mata ng matanda. Para siyang sinasaksak sa dibdib sa bawat pagpapaawa ng matanda sa kanyang ina. Alam naman niyang gusto ng matanda na makasama sila kahit sa huling sandali ng buhay nito. Siya lang talaga ang nagtitibay-tibayan ng loob para sa lola niyang may sakit. O sige po, aalis na po muna ako, Lola Pina, para makapag-usap po kayo ng mas maayos. Kailangan ko na po magtrabaho para naman sa aking ama na may sakit. Pagkalabas ni Larry, ay saka lamang nagsalita si Bea. Ikinuwento niya ang totoong nangyari sa kanya kagabi, pati na ang pagdating ng nilalang na may sungay na tulad ng sa isang kambing. Hindi siya naniniwalang ang aswang na yon ang nagligtas sa kanya, dahil higit na mas nakakatakot ang itsura nito kesa sa halimaw na dumagit sa kanya. Malakas ang kutob niyang si Larry talaga ang nagligtas sa kanya at ayaw lang nitong magsabi. Katulad ng ginawa nito noon nang muntik na siyang malapa ng mga asong ligaw. Bago siya nawalan ng malay noon ay kitang-kita niyang iniligtas siya nito. Pero katulad ngayon ay inililihim nito ang ginawang pagtulong sa kanya. Isang bagay na lihim niyang ipinagpapasalamat sa binata. Dahan-dahang bumangon si Bea sa kanyang higaan habang isinandal ang sarili sa dingding. Maya-maya pa ay umalis na rin ang kanyang ina. Silang dalawa na lamang ni Lola Pina ang natira. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanyang muka na para bang may gusto itong sabihin sa kanya. Delikado ang buhay mo, Bea. Hindi siya titigil hanggat hindi ka napapatay. Ayos lang sa akin kung uuwi kang pabalik sa Batangas. Isama mo ang iyong ina. Nag-aalala ko sa kaligtasan ninyong dalawa Kung nasan po si nanay, andun po ako. Hindi ko po siya maiiwan at sa mga nasabi niya kanina, alam ko pong wala nang makakapagpabago sa desisyon niyang manatili sa baryong ito. Gawin mo ang lahat para makumbinsi siya, Bea. Pero hanggat naririto ka, mas makabubuting ibigay ko muna sa'yo itong mutya ng alitap-tap. Pasensya na po, Lola, pero hindi po ako naniniwala sa mga mutya. Marami nga po yan sa Batangas binibenta nila. Alam ko pong walang bisa ang mga mutya. Iba ito, Apo. Alam mo bang pag-aari ito ng iyong ama? Ipinamana sa kanya ng namatay kong asawa. Kung may mutya siya, Lola, bakit siya namatay? Hanggang ngayon wala pa ring linaw sa amin ang nangyari sa kanya at kung sino ang pumatay sa kanya.
Walang nagawa ang mutyang hawak niya, Lola. Patawarin mo ko, Apo. Alam kong hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo sa akin. Hindi niya suot ang mutya ng gabing mamatay ang ama mo dahil ikaw ang may suot nun. Ayoko na sana itong pag-usapan. Kaya nakikiusap ako, Apo. Tanggapin mo ang mutya ng iyong ama para mapanatag na ang loob ko. Alang-alang sa kaligtasan mo. Bakit ko naman po yan isusuot noon? Saka bakit ko po kailangan tanggapin yan? Dahil ayokong maulit ang mga nangyari sa'yo. Kung napahama ka kagabi, habang buhay kong pagsisisihan na pinayagan kitang umuwi rito. Wala hong magagawa ang mutya na yan. Baka nga po yan pa ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking ama eh. May magagawa ito, Apo. May taglay na liwanag ang mutya na ikaw at ang aswang lang ang makakakita. Sa sandaling lumiwanag ito, kahit na anong armas ang gamitin mo sa kanya ay magkakaroon ng masakit na epekto sa nilalang. Lalo na kapag nasugatan mo, hinding-hindi yon maghihilom. At habang nabubuhay siya, palaki ng palaki ang sugat na nilikha ng armas mo hanggang sa unti-unti siyang masunog. Parang ang hirap naman pong paniwalaan na may kakayahan ng ganyang kaliit na bato. Eh kasing laki lang naman po yan ng palay ah. Imposible po ang sinasabi ninyo. Pasensya na po pero itabi nyo na lamang po yan. O di kaya ibigay nyo po sa iba. Doon sa taong naniniwalang may kapangyarihan ng mutya ng alitaptap. Huwag mo munang husgahan ang isang bagay batay sa kanyang itsura. Kahit sa tao, huwag mong huhusgahan ang kanyang anyo dahil lamang sa hindi siya kaaya-aya sa iyong paningin. Taglit na natagilan si Bea sa sinabing yon ni Lola Pina. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa nakalahad na kamay ng matanda na may isang uri ng bato. Hindi siya sigurado kung tatanggapin niya ba yon, pero biglang sumagi sa kanyang isip ang nangyari sa kanya kagabi. Sige po, tatanggapin ko po ito. Hindi dahil naniniwala ako sa mutya. Susubukan ko ito kung totoo ang sinasabi ninyo. Pero kung wala naman po itong bisa, ibabalik ko po sa inyo. Teka, paano po ba ito gagamitin? Palagi mo lang siyang hahawakan at ikukulong sa palad mo. Napangiti si Lola Pina nang kunin niya sa kamay nito ang maliit na hugis palay na mutya. Nang lumapat yon sa kanyang palad, ay parang naramdaman niya ang kakaibang lakas. Ang kaninang masasakit niyang mga sugat ay parang biglang nawala. Halos manlaki rin ang kanyang mga mata nang makitang unti-unting nawala ang dugo sa sugat niya. Kahit may bakas yon ng gasgas, ay hindi na yun masakit kahit hawakan pa niya. Kinapa niya ang sugat sa kanyang balikat. Nawala rin ang sakit, pero naroroon pa rin ang bakas ng kuko ng aswang. Biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang kamay. Kulay dilaw yon na parang kasing liwanag ng alitaptap. Naniniwala ka na ba sa akin, Apo? Ikaw lang ang nakakakita sa liwanag na taglay ng mutya. Kahit gabi at nasa madilim kang bahagi ng gubat, bibigyan ka niya ng liwanag para makita mo ang daan. Magkakaroon ka ng kakayahang makakita sa dilim. Bukod pa ron, hindi ka rin magagawang iligaw ng aswang dahil may mga alitaptap na kusang lalapit sa iyo para ituro sa iyo ang tamang daan. Ganon din ang magiging kakayahan mo para makita ang nilalang na may masamang balak sa iyo. Hinusgahan ko po agad dito na hindi ko po akalaing totoo ang kakayahan ng mutya. Pero tandaan mo, Apo, sa gabi lang may bisa ang mutya, katulad ng sa gabi lang din nagpapakita ang alitaptap. At kahit may aswang sa paligid mo, kahit sa gabi, hindi gumagana ang mutya sa aswang na may mabuting puso at kahit kailan ay hindi tumikim ng dugo o karne ng tao. Meron bang ganong klaseng aswang, Lola? Eh kaya nga po aswang, ang ibig sabihin nilalang na kumakain ng hilaw na karne. Hindi lahat ng aswang ay masama, Apo. Ang pagiging masama ay sila ang pumili nun. Sila ang nagpakasama at may nilalang na mas gustong magpakabuti kahit kampon siya ng kadiliman. Hindi nila gustong maging aswang, pero kailangan nilang mabuhay kaya sila nagiging isang halimaw. Gusto kong malaman mo, Apo, na may dahilan kung bakit ka ibinalik dito.
May isang bagay na hindi dapat nangyari bago sana ako mamatay eh. Napatawad mo na ako. Bigyan mo ko ng pagkakataong makasama ka. Alam kong sa akin mo isinisisi ang pagkamatay ng aking anak. Pero bakit nga ba, Apo? Ano ba ang nakita mo ng gabing nawalan ka ng malay? Hindi ba't kayong dalawa ng ama mo ang magkasama ng gabing namatay siya? Lihim mo siyang sinundan. Kaya alam mo kung ikaw ang unang nakaalam sa totoong nangyari sa kanya. Kapag naalala mo na ang lahat, saka mo ko sumbatan, Apo. Parang may libu-libong bultahe ng kuryente ang pumasok sa kanyang dibdib nang marinig niya ang mga sinabi ni Lola Pina. Bakas ang matinding lungkot at sakit sa pagbabalik nila sa mga nangyari sa kanyang ama. Bakit nga ba niya isinisisi sa matanda ang nangyari sa kanyang ama? Gayong naroroon din siya ng mga oras na yon. Wala na siyang maalala, maliban sa nakita niyang nakahandusay ang ama ng gabing lapitan niya ito sa gitna ng mismong kulungan ng baboy. Bigla ko pong naalala ang kulungan ng baboy ninyo, Lola, sa gitna ng kakahuyan. Gusto ko pong makita ang lugar na yon. Baka may maalala po ako. Ibang-iba na ang kulungan sa itsura noon. Mas malaki at mas dumami ang alaga kong baboy. Sila ang itinuturing kong pamilya. Kaya kahit may sakit ako talagang pinipilit kong umahon ng bundok para lamang mapakain sila. Kung sana pwede ang kulungan na malapit sa bahay ng mga tao hindi ko gugustuhin tumira ang mga alaga ko sa bundok. Bakit hindi po kayo ang lumapit? Kayo po ang tumira malapit sa kulungan. Paano naman ang bahay ko rito, Apo? 300 taon na ang bahay na ito. Maraming mga antigong kasangkapan ang mawawala sa bahay ko. Ikaw ang magmamana nito kapag nawala ako. Kaya nga inaalagaan ko ito ng mabuti. Kaya po pala masyado ng luma ang bahay ninyo. Pati na ang lumang larawang nakadikit sa dingding ng sala, Lola. Matanong ko lang po, bakit halos lahat po ng mga tao sa larawan mga kuba po na katulad ninyo? Saka bakit hindi po nagmana sa inyo si tatay? Magpasalamat ka at hindi nagmana sa akin ang iyong ama. Kundi tutuksohin at palagi siyang aakusahang aswang. Lahi namin ang pagiging kuba, Apo. Ang sabi ng lolo ng iyong ama, isinumpa raw ang aming pamilya dahil sa pagtakbo niya sa babaeng pakakasalan noon. Bago raw nagpakamatay ang babae, isinumpa nitong maghihirap ang mga anak ng matanda hanggang sa ika-6 na salin lahi. Kaya hanggang sa akin lang umabot ang sumpa. O di kaya sa panganay kong anak na lalaki. Ibig niyo pong sabihin, may kapatid pa si tatay? Nasaan siya, Lola? Ha? Nariyan na pala si Nemia Ano kayang dala niya? Hindi napapansin ni Bea na maayos na pala silang nagkikwentuhan ng kanyang lola. Nawala ang sama ng loob niya dito dahil sa mabuting pakikitungo sa kanya ng kanyang lola. Isang tagpong nadatnan ni Aling Nemia. Halos mangilid ang luha sa mga mata nito nang madatnan silang nagkikwentuhan at nagtatawanan pa ni Lola Pina. Para akong nananaginip habang pinapanood kayong nag-uusap na maglola. Nagkaroon po kami ng kasunduan, Nay. Hindi ko muna huhusgahan ng isang bagay nang dahil sa kanyang itsura. Sus, pati kasabihan idinamay ninyong dalawa sa kalokohan ninyo. Hindi mawala ang ngiti ni Bea sa kanyang labi. Ang totoo ay gumaan ang kanyang pakiramdam sa pagpapatawad niya ng lihim sa kanyang Lola Pina. Bukod pa roon, ngayon niya lang nakitang ngumiti ang matanda. Kaya hindi niya maipaliwanag ang kaligayahan na bumalot sa kanyang pagkatao. Pero panandalian lamang pala ang saya dahil nagulat sila sa malakas na sigawan ng mga tao sa labas. Pilit nilang pinalalabas ang matanda at nangingibabaw ang pamilyar na boses ng isang lalaki na nangunguna pa sa sigawan ng mga tao. Lumabas kayo dyan! Mga aswang! Hindi na kayo makatatanggi! Kayo ang pumatay sa babaeng buntis! Kayo ang huling nakasama na mag-asawa, alam ko yon! Mula sa silid ay naririnig nila ang sigaw ng isang lalaki. Napatayo sila sa kinauupuan habang biglang nanginig ang tuhod ni Lola Pina
Hindi niya alam kung dahil ba yon sa takot o dahil sa matinding galit sa mga paratang ng lalaki sa labas tungkol sa pamilya nila. Ako na po ang lalabas, Lola. Haharapin ko sila. Wag na, Bea. Masyadong delikado. Kami na ang haharap ng lola mo. Dito ka lang. Nay! Huwag ka sa amin mag-alala. Usapang matatanda ito. Dito ka lang at baka madamay ka sa galit nila. Paniguradong ang walang hiyang Romy na yun ang may pakana nito. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin eh. Wala akong natatanda ang kasalanan sa kanya para paratangan ako ng kung ano-ano. Dahan-dahang humakbang papalabas ng bahay si Lola Pina, kasama ang kanyang ina na nakaalalay sa matanda. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na huwag sumunod dito. Nagtago siya sa likod ng pinto habang silip niya sa siwang ang mga taong may mga dalang pamalo. Nakatayo ang mga ito sa labas at nakita niya ang lalaking nakatayo sa unahan. Kung hindi siya nagkakamali, ito rin ang lalaking tumanggi na ihatid sila sa bahay ng matanda. Hindi niya akalaing may ganitong problema si Lola Pina. Pero ang alam niya ay dati nang pinagbibintangan ng mga tao na aswang ang pamilya ng kanyang ama. Muntik pa nga siyang mabugbog noon kung hindi dumating si Larry para iligtas siya. Hindi na kami makakapayag na manatili pa kayo sa baryong ito. Umalis na kayo, mga aswang! Bakit hindi ikaw ang umalis, ha Romy? Hindi ka pa ba napapagod sa ilang taon na panggigipit mo sa pamilya ko? Siguro may mapapakinabangan ka kapag umalis kami. Balak mong kunin ang lupa at bahay ko, hindi ba? Hindi yan totoo. Aswang kayo at yun ang totoong dahilan ko. Mauubos sa mga tao rito kapag hinayaan ka pa naming manatili rito. Sandali lang. Anong karapatan mong paratangan kaming aswang, ha? Wala kang sapat na ebidensya na isang aswang si Nanay Pena. Yun na nga eh. Malinis ang gawa nyo. Walang naiiwang ebidensya. Pero kayo lang ang uling nakasabay na mag-asawa nang iatid kayo ni Larry. Si Larry ang makakapagpatunay na wala kaming alam sa mga pinagsasasabi mo. Kalalaki mong tao eh, ang galing-galing mong gumawa ng kwento. Eh syempre, hindi kayo nung nilalaglag eh. Dakilang alala yun na matanda na yan. Magkakasabwat kayo. Umalis ka na. Kung hindi ipapupulis kita. Talaga lang ha? Ako pa ang ipapapulis mo. Eh ikaw itong walang kwenta. Hindi ako natatakot. Ang dapat sa inyo ay kalad ka rin palis ng baryong ito. Akma na sanang susugod ang mga tao sa kinatatayuan ni na Aling Nemya at Lola Pina sa labas ng pintuan. Mabilis na tumakbo si Bea at humarang siya sa unahan ng dalawa. Galit na galit siyang humaya ng suntok kahit hindi naman siya marunong pagdating sa pakikipaglaban. Sige, subukan nyo! Subukan nyo lang lumapit sa lola ko at hindi ako magdadalawang isip na pagsusuntukin niyang makakapal ninyong muka. Oh, ano? Nakita niyo na mga kasama? Marami siya sugat sa katawan. Kaya siya talaga ang pumatay sa babaeng buntis na yon. Nabigla si Bea sa sinabing yun ng lalaki na nakilala niya sa pangalang Romy. Dala ng matinding galit ay sinugod niya ito at sinuntok ang mukha nito gamit ang kanyang kamao. Napasigaw si Lola Pina at Aling Nemya nang tumalsik si Mang Romy sa umpukan ng mga tao. Bumagsak ang lalaki sa mga kasama nito at sabay-sabay silang bumalandra sa lupa. Gulat na gulat si Bea sa kanyang nagawa, kaya't nahila siya ng kanyang ina. Bea, anong ginawa mo? Nay, hindi ko po sinasadya. Anak nang, ang walang niyang babaeng ito, masyado malakas. Pinatunayan niyo lang na kayo talaga ang aswang. Ano pang hinihintay niyo mga kasama? Nakita naman ninyo kung anong ginawa ng babaeng ito sa akin. Galit na sumugod ang mga tao palapit sana kay Bea. Pero biglang dumating si Kapitan, kasama nito si Larry. Bakas sa mukha ng binata ang pag-aalala, lalo na nang makita nitong hawak ng kamay ni Mang Romy ang kamay ni Bea para kalad ka rin palabas. Iniilang hakbang lang ng binata ang espasyo nito sa kanila at pahablot nitong tinanggal ang kamay ni Mang Romy sa pagkakakapit
sa kamay ng dalaga, saka humarang sa kanyang unahan. Ako po magpapatunay na walang katotohanan ng mga ibinibintang ng lalaking ito kina Lola Pina. Nauna pong bumaba ng kalesa ang mag-asawa, kaya imposible po ang mga sinasabi ninyo. Makinig po kayo sa akin. Huwag kayong maniwala sa lalaking ito. Sinungaling siya. Siya po huwag niyong paniwalaan. Niloloko lang po kayo ng lalaking ito. Ang totoo, kaya niya pinapalis ang matanda sa pamamahay nito dahil interesado siya sa bahay ng matanda. Kaya huwag po kayong pauuto sa kanya. Sinigunda naman ni Kapitan ang mga sinabi ng binata, kaya't dismayadong binitiwan ng mga tao ang hawak nilang mga kahoy. Walang imik na umalis sa kanilang harapan ang mga tao hanggang sa naiwan na lamang ay ang galit na si Mang Romy. Pagsisisihan mo ito, Larry. Lalo ka ng babae ka. Sabay duro nito sa mukha ni Bea, na agad din namang hinarangan ni Larry para itago ang dalaga sa likod nito. Hindi niya alam kung bakit ginawa yun ni Larry sa kanya. Masyado itong mabait at palaging nariyan para ipagtanggol siya. Kahit matagal na siyang wala sa baryo, ay hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Nang umalis si Mang Romy, ay nagtatakang humarap ang binata sa kanya. Sinuri nito ang mga sugat niya sa katawan at kahit ito ay hindi makapaniwalang magaling na ang mga sugat niya. Teka, papanong... Mabisa lang na gamot ang inilagay ko sa sugat ni Bea, Larry. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas sa amin ng apo ko. Hindi ko na alam kung paano pa kita mababayaran sa lahat ng kabaitang ipinapakita mo sa pamilya ko. Dahil nagbitaw po ako ng isang pangako at pagpapasalamat po sa taong naging dahilan kung bakit po ako nabubuhay ngayon. Tinulungan din po ako noon ni Mang Wilson, kaya tumatanaw lamang po ako ng utang na loob sa kanya. Isa pa po, kaibigan ko naman po si Bea at hindi ko po hayaang mapahamak siya nang dahil lang po sa walang yang yun. Bea, anak, hindi mo sana ginawa yun kanina. Paano kung may patalim siya? Oo nga naman, tama ang nanay mo, Bea. Mapanganib ang ginawa mo kanina. Saka nagtataka ako sa'yo. Paano mo napatumba ang lalaking yun? Malakas ang kamao mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam ni Bea na kaya siya nagkaroon ng pambihirang lakas ay dahil sa mutya na nasa palad niya. Pero hindi yun dapat malaman ni Larry o kahit ng kanyang ina. Ipinangako niya sa kanyang sarili na handa na siyang protektahan ang kanyang lola laban sa mga tao. Hindi naman malakas ang suntok ko sa kanya, Larry eh. Nagkataon lang na nakatayo siya, diyan sa gilid ng simentadong hagdan. Nawalan siya ng balanse kaya nahulog siya sa mga tao. Ganun ba? Mabuti nga sa kanya. Matagal na ako nagtitimpi ng galit sa lalaking yun. Makakahanap din ako ng paraan para matigil na siya sa panggugulo niya sa inyo. Huwag ka na sanang makialam, Larry. Baka pati ikaw ay mapahamak. Sa susunod mag-iingat ka. Lalo pa ngayong pinagbabantaan na kayo ni Romy. Hindi po ako natatakot, Nay. Hindi po ako makakapayag na saktan nila si Lola. Nagkatinginan sina Lola Pina at Aling Nemia sa sinabi ni Bea. Bumakas sa mukha ng mga ito ang pag-aalala at labis na saya nang malaman nilang unti-unti nang lumalapit ang loob ng dalaga sa matanda. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Lola Pina na magpapahinga na muna sa loob ng kwarto nito. Sumunod si Aling Nemia sa silid ng matanda. Naiwan silang dalawa ni Larry na nakatanaw sa labas. Nang masiguro ni Larry na wala ng banta ng panganib ay nagpaalam na rin ito. Hinabol na lamang niya ng tanaw ang binata habang hinihintay ito ni Kapitan sa kalesa. Pagsapit ng gabi ay pabaling-baling sa pagkakahiga si Bea. Hindi siya dalawin ng antok at pakiramdam niya ay para siyang niluluto sa kalan dahil sa sobrang init. Sinulyapan niya ang katabi niyang katre. Wala roon si Aling Nemia. Hinanap niya ang kanyang ina hanggang sa labas ng balkonahe. Pero nakita niyang magkatabing nakaupo sina Aling Nemia at Lola Pina sa upuang gawa sa kawayan. Nakaharap ang mga ito sa puno ng mangga habang may mga alitaptap na lumilipad paikot sa puno.
Seryoso ang mga itong nag-uusap dahil hindi siya napapansing nakatayo sa pintuan. Hindi ko na talaga kaya ang sakit, Nemya. Hirap na ako. Kung may magagawa lamang po ako para mawala ang sakit na nararamdaman nyo, Nay, huwag po kayong sumuko. Patawarin mo ko, Nemya. Wala po kayong kasalanan, Nay. Kasunod ang paggalaw ng balikat ng matanda, ang paghagulgol ng iyak ni Lola Pina. Hindi maintindihan ni Bea kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, pero nararamdaman niya ang hirap na pinagdadaanan ng matanda. Hindi sinasadyang nilipad ng malakas na hangin ang buhok na tumatabing sa likod ni Lola Pina, kaya't nalantad sa kanyang paningin ang mapulang mantsa sa suot nitong kulay puting bestida. Halos manlaki ang mga mata ni Bea nang biglang natumba ang kanyang lola sa sahig na gawa sa tabla na kahoy. Gumulong ito ng higa habang namimilipit sa sakit ng likod. Walang tigil ang paglabas ng dugo sa bukol nito. Ang malalakas na sigaw at iyak ng matanda ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ng dalaga. Kitang-kita niya ang paghihirap na yon ng matanda at hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nay, anong gagawin ko? Nasaan ang gamot ninyo? Walang makakagamot nito, Nemya. Sige na, iwan mo na ako. Lola! Nemya, bilisan mo. Ipasok mo sa loob ng kwarto ninyo si Bea. Hindi ko gustong makita niya ako sa ganitong kalagayan. Nay! Lola, ano nangyayari? Halika na anak, pumasok ka muna sa silid natin. Ako na lamang muna ang bahala sa lola mo. Sige na. Nay, dito lang ako. Tutulungan ko po si Lola. Huwag nang matigas ang ulo mo. Saka na lamang tayo mag-usap. Pumasok ka muna sa loob ng kwarto mo. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang ina. Para siyang natauhan na sumunod dito at hinayaan niyang ito ang mag-asikaso kay Lola Pina. Panay pa rin ang pagsigaw ng matanda habang pilit na inaabot ng kamay ang bukol nito sa likod. Magkahalong pag-aalala at takot ang nararamdaman niya nang makita ang matandang namimilipit sa sakit. Halos kumalat ang dugo sa damit nito. Yun din siguro ang dahilan kung bakit madalas niyang naaamoy ang mabahong singaw ng katawan ng matanda. Napipilitang sumunod siya sa kanyang ina na halos itulak siya papasok sa kanyang silid. Ito rin ang nagsara ng kanyang pinto. Huwag kang lalabas sa silid mo hanggat wala akong sinasabi. Nay, ano ba kasing nangyayari kay Lola? Saka ko na lamang ipaliliwanag sa'yo, anak. Narinig ni Bea ang yabag ng mga paa ng kanyang ina papalayo sa nakasarado niyang pintuan ng kwarto. Narinig din niya ang iyak ni Lola Pina habang inaalalayan nitong pumasok sa loob ng silid nito. Nasisilip niya yon sa maliit na siwang ng dingding ng kanyang silid. Hindi niya namalayang pumapatak na pala ang luha niya sa kanyang mga mata. Awang-awa siya sa matanda. Hindi niya akalaing natiis niya ito sa mahabang panahon na hindi makita. Mabilis niyang kinuha ang dalawang unan at itinaklob niya yon sa kanyang dalawang tenga para hindi niya na marinig ang malakas na iyak ng matanda. Saka siya sumandal sa dingding habang nakalugmok sa sahig. Kung hindi pala sila umuwi ni Aling Nemya, hindi niya malalaman ang totoong kalagayan ng matanda. Hindi na malaya ni Bea na nakatulugan na niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Napabalikwas ng bangon si Bea nang makarinig siya ng mahinang pagbukas ng pinto sa balkonahe. Tahimik na rin ang paligid at wala na ang ingay ng mga iyak ni Lola Pina. Dahan-dahan siyang tumayo at tinungo ang kanyang pintuan. Nagulat siya sa biglaang pagliwanag ng mutya na nasa kanyang bulsa. Dinukot niya ang mutya, saka ikinulong sa kanyang palad, bago hinawakan ang seradura ng pinto at maingat na hinila ito pabukas.
Nahuli pa niyang kalalabas lang ng pintuan ng balkonahe si Lola Pina. May dala itong lumang gasera at isang basket na punong-puno ng iba't ibang klaseng bote na may lamang mga likido. Pagkatapos ay dinala rin ng matanda ang maliit na timba. Bigla niyang naalala ang tungkol sa kanyang ama. Ganitong eksena rin ang huling gabing nakita niyang buhay ang kanyang ama. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang lumabas na ang matanda at tinahak ang daan papunta sa kakahuyan, kung saan yun din ang daan papunta sa bundok na kinalalagyan naman ng kulungan ng mga baboy. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang sa gabi nila papakainin ng alaga nilang baboy. Diyos ko, sana naman walang mangyaring masama kay Lola. Ang mabuti pa kaya sundan ko siya, lalo pa at maliwanag naman ang sikat ng buwan, pati na ang paglabas ng liwanag sa mutya ng alitaptap. Ano kayang ibig sabihin ng liwanag na ito? Magagaan ang hakbang ng kanyang paa na sinilip na muna niya ang kanyang ina sa kwarto ni Lola Pina. Tulog na tulog ang kanyang ina habang walang kaalam-alam na wala na sa tabi nito si Lola Pina. Nakita niya rin ang tray na lagayan ng maruruming damit. Halos mapuno yun ng telang pinagpunasan ng mga dugong nakuha sa bukol ng matanda. Saka maingat na umalis at lumabas ng pintuan ng bahay. Paglabas niya hanggang sa bakuran ay bahagya pa siyang napatalon nang dahil sa gulat. Diyos ko naman, Larry! Papatayin mo ba ako sa gulat? Saan ka ba pupunta ng ganitong oras? Huwag mo na lang alamin. Ikaw nga gabi na pero nandito ka pa rin. Ano bang kailangan mo? Nakita kasi kitang patingked na naglalakad para kami sinusundan. Ganitong-ganito rin ang ginawa mo nun nang makita kitang sumunod kay Mang Wilson. Anong ibig mo sabihin? Tayo ang magkasama nung sinundan ko si tatay? Pati na ng gabing namatay siya? Oo, at teka, huwag mo sabing may sinusundan ka na naman. Oo, Larry. May natuklasan ako kanina tungkol sa sakit ni Lola. Halika, samahan mo ko. Susundan natin si Lola Pena. Gusto ko lang masagot ang matagal ng katanungan sa isip ko. Hindi ba't alam mo naman ang daan papunta sa kulungan ng mga baboy ni Lola? Oo, pero baka magalit si Aling Nemya. Tulog na siya, kaya tara na. Sandali lang, huwag mo akong hilahin. Teka, paano palang nasabing sa kulungan ng baboy papunta si Lola Pina? Dahil sa mga dala niya, Larry. Ganon din ang naalala kong dala ng aking ama ng gabing umalis siya ng bahay. Basta, ibang nararamdaman ko ngayong gabi. Parang may matutuklasan pa akong ibang dahilan. Tara na nga, sapat naman siguro ang liwanag sa dala kong maliit na flashlight para makita natin ang daan. Hindi na pinatapos pa ni Bea ang iba pang sasabihin ni Larry. Mabilis niya itong hinila sa kamay at dahil mahinang maglakad si Lola Pina, muntik na nila itong abutan sa paglalakad. Nagpalipat-lipat ang dalawa sa pagtago sa mga puno habang sumusunod sa matanda. Halos kalahating oras din ang ginugol nila sa paglalakad para lang makarating sa kulungan ng baboy. Nagulat si Bea sa nadatnang itsura ng kulungan. Walang nagbago doon. Ganun pa rin ang itsura nito. Malayo sa itsurang sinasabi ni Lola Pina sa kanya na higit itong mas malaki kumpara sa dati. Alam niyang walang binago kahit isa. Tanda niya ang bawat kanto ng 4 na sulok ng kulungang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Pakiramdam ni Bea ay hindi siya humihinga habang nakasilip sa punong pinagtataguan nila. Kapansin-pansin din ang malakas na pag-ugik ng mga baboy nang makita ang matanda. Takot na takot ang mga ito habang nagkakagulo sa tangkal. Matyaga silang naghintay hanggang sa napansin ni Bea ang mga marka sa leeg ng mga baboy. Katulad yon ng markang kagat ng aswang sa kanyang balikat. Ganon din ang markang naiwan sa leeg ng kanyang ama bago ito namatay. Bigla ang panginginig ng kanyang tuhod nang dukutin ni Lola Pina ang kutsilyo nito sa basket na gawa sa uway. Nilapitan nito ang batik-batik na baboy at halos mapataklob siya ng palad sa sarili niyang bibig nang simulan ng matanda na hiwain ang leeg ng baboy. Parang nagpapaubaya ang baboy sa ginagawa ng matanda.
Larry, anong ibig sabihin nito? Ano kayang ginagawa ni Lola? Bakit niya sinusugatan ng kutsilyo ang leeg ng baboy? Ewan ko, Bea. Hindi ko rin alam. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Bea nang makita ang sumunod na nangyari. Tumingala si Lola Pina sa langit. Pagkatapos ay tinamaan ng liwanag ng buwan ang nakabuka nitong bibig. Kitang-kita niya ang unti-unting paghaba ng mga pangil ng matanda, pati na ang pagtubo ng sungay nito sa ulo na parang katulad sa sungay ng kambing. Pakiramdam ni Bea ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang nakakatakot na anyo ni Lola Pina. Hindi siya maaaring magkamali. Ito rin ang aswang na huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay. Nang gabing inatake siya ng halimaw. Nang hina ang kanyang tuhod na muntik na siyang matumba sa kinatatayuan. Mabuti na lang at nasalo siya ni Larry. Mas lalo siyang kinabahan nang simulan nitong sipsipin ang dugo sa leeg ng alaga nitong baboy. Hindi nito tinigilan ang baboy hanggang hindi ito humihiga sa sementadong sahig. Hindi pa nasiyahan si Lola Pina. Lumapit pa ito sa isa pang baboy na nakatayo sa tabi nito. Sinugatan nito ang leeg ng baboy gamit ang kutsilyo sa dati nitong marka. Para itong gutom at uhaw na uhaw sa dugo na sinisipsip sa leeg ng hayop. Tara na, Bea! Umalis na tayo rito! Hindi ako aalis dito. Haharapin ko si Lola. Sinungaling siya. Isa siyang aswang. Akma na sanang magpapakita si Bea para kumprontahin si Lola Pina. Pero natigilan siya nang hilahin ni Lola Pina ang dala nitong basket at inilabas ang 2 bote para gamutin ang sugat ng baboy sa leeg. Pagkatapos ay saka nito pinakain ng dala nitong pagkain para sa baboy. Paanong? Ginagamot niya mga kinagat niyang baboy. Pagkatapos siyang sipsipin ng dugo, sa kanya papakainin. Hindi ko hahayaang hindi niya sagutin ang mga tanong ko sa kanya. Kung ganon... Kung ganon, Bea, anong ibig mo sabihin? Siya ang pumatay sa ama ko, Larry. Hindi kaya si Lola ang totoong pumatay sa aking ama? Huwag mo muna siyang husgahan, Bea. Alamin mo muna kung bakit at ano ang ibig sabihin ng ginagawa niya. Napatitig si Bea sa mukha ni Larry. Pakiramdam niya ay alam ng lalaki ang tungkol sa pagiging aswang ng kanyang lola. Ni hindi ito nagulat sa kanilang mga nakita. Sa halip, umiiwas itong sagutin ang mga tanong niya. Bukod pa roon, wala siyang nakitang takot sa mga mata nito. Kaya lang, bigla siyang nakaramdam ng pagbaliktad ng kanyang sikmura nang muling sumagi sa isip niya ang ginagawang pagsipsip ni Lola Pina sa leeg ng baboy. Tuluyan na siyang lumabas sa pinagtataguan at ipinakita niya sa matanda kung paano siyang nagsuka sa ginawa nito sa mga baboy. Bakas sa mukha ng matanda ang takot at pag-aalala, ni hindi nito maintindihan kung paano nito itatago ang muka sa paningin ni Bea. Huwag niyo na po subukang itago ang mukha niyo, Lola Pena. Nakita ko na ang totoo niyong anyo. Isa kayong aswang na mandurugong aninipsip. Magpapaliwanag ako, Apo. Huwag kayong lalapit. Aswang ka! Patawarin niyo po ako, Lola. Hindi ko po siya napigilan. Nanlalabo na ang mga mata ni Bea nang tumingin sa mukha ni Larry. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula sa binata. Muli siyang napatingin sa mukha ng kanyang lola. Nakikita niya ang nakakatakot nitong anyo. Hindi siya makapaniwalang aswang pala si Lola Pina. At sa kakaatras niya sa pag-iwas sa matanda, hindi niya napansin ang nakausling bato sa lupang kanyang inatrasan. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa lupa. Doon na bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Ang huling tagpo sa buhay ng kanyang ama. Katulad niya ay nagulat din si Mang Wilson sa anyo ni Lola Pina. Umatras ito at tinutukan ng itak si Lola Pina. Aksidente rin itong natumba sa sementadong sahig ng kulungan ng baboy. Hindi sinasadyang nadaganan nito ang itak, kaya bumaon yun sa tiyan ng kanyang ama.
Pero may isa pang aswang ang dumating noon at biglang inatake nito ng kagat sa leeg, si Mang Wilson. Hindi! Hindi! Natatandaan ko na. Pinatay ng aswang ang aking ama. Ang halimaw na dumagit sa akin ay siya ring pumatay sa aking ama. Apo ko! Huwag! Huwag niyo akong hahawakan! Nakakadiri kayo! Aswang kayo! Isa kayong halimaw! Isang kampo ng kadiliman! Diyos ko, patawarin mo ko, Bea. Hindi ko sinasadya. Hindi ako masamang aswang. Dugo lang ng baboy ang iniinom ko. Dahil kung hindi ko gagawin yon, hindi mawawala ang pananakit ng bukol ko sa likod. Patuloy na aagos ang dugo sa sugat ko. Pero ni minsan, hindi ako tumikim ng dugo ng tao. Bea, maniwala ka sa lola mo. Totoo ang sinasabi niya. Isa ka pa! Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Pati ba si nanay? Alam ba niyang aswang kayo? Ha, Lola? Bea, apo, makinig ka muna sa akin. Hindi ako masamang tao. Ang mutya ang makapagpapatunay na hindi ako masamang aswang. Ang liwanag ng mutya ay masakit sa balat ng aswang na umiinom ng dugo at kumakain ng sariwang laman ng tao. Hindi, huwag niyo nang bilugin ang ulo ko. Ang ibig sabihin, alam din ni nanay ang tungkol sa pagiging aswang ninyo. Halimaw kayo! Mabilis na tumayo si Bea para sana umalis sa lugar na yon. Pero napahinto siya sa kanyang pagakbang nang makita ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Nakatutok ang mahahabang kuko nito sa leeg ni Aling Nemya habang may busal ng tela sa bibig. Nakangisi ang halimaw habang pinanonood silang nagtatalo ni Lola Pina. Bitiwan mo ang anak ko. Ikaw ang pumatay kay Wilson. Matagal na panahon na kitang hinihintay sa gubat na ito. Huwag ka na magmalinis, tanda. Pareho naman tayong aswang eh. Yun nga lang, makikita nyo kung paano kong lapain ang magaling mong manugang sa harap nyo. Pakawalan mo ang nanay ko! Nay! Huwag ka lumapit sa kanya, Bea! Konting pagkakamali mo lang, babaon ng kuko niya sa leeg ni Aling Nemya. Parang mababaliw na sa takot si Bea nang makitang bumaon na ang kuko ng aswang sa leeg ng kanyang ina. Ni ayaw gumana ng kanyang isip habang hindi niya inaalis ang paningin sa mukha ng halimaw na may tangan sa kanyang ina. Hindi ito makagalaw na panay lang ang ungol. Bigla niyang narinig ang pag-angil ni Lola Pina sa kanyang likuran at unti-unti itong nagkaroon ng kulay itim na pakpak. Bigla itong lumipad sa himpapawid. Nagulat na lamang sila nang bumulusok ito ng atake sa likod ng mandurugong aninipsip. Tinamaan ng kuko ni Lola Pina ang likod ng halimaw, kaya't nabitiwan ito ang kanyang ina na bumagsak naman sa lupa. Nilapitan kagad ito ni Larry para ilayo sa nag-aaway na dalawang aswang. Ibinuka ni Bea ang kanyang palad. Pagkatapos ay muling tumingin sa nagpapambunong dalawang mandurugong aninipsip. Lumiwanag ang kanyang kamay at totoo ang sinabi ng matanda. Nasaktan at napataklob sa mata ang halimaw na bumiyag sa kanyang ina, kaya't nasugatan ito ni Lola Pina, pero nakaganti rin ito ng kagat sa kanyang lola. Lola! Sige na, umalis na kayo. Itakas ninyo si Nemya. Sige na, apo. Ako nang bahala rito. Muling kinagat sa balikat si Lola Pina ng halimaw, kaya't dumampot siya ng kahit na anong bagay na pwede niyang ihampas sa aswang. Ang sabi sa kanya ng matanda, magkakaroon ng malakas na bisa ang kahit na anong armas na mahahawakan niya laban sa aswang. Saktong bato ang nakita niya. Binuhat niya yun at ubod lakas niyang ipinukpok sa ulo ng halimaw. Bumagsak ito sa damuhan at halos manlaki ang kanyang mga mata. Nang unti-unti itong nanghina at bumalik sa anyo nito bilang isang tao. Ikaw ang totoong aswang! Kung ganon, ikaw pala, Romy, ang pumatay sa anak ko. Bakit?
Bakit mo pinatay ang aking anak? Nagulat ba kayo? Ang galing ng palabas ko, di ba? Sumuka ng dugo si Mang Romy habang unti-unting nasusunog ang katawan nito. Dala naman ng matinding bugso ng damdamin ng inang nawalan ng anak. Walang awang kinagat ni Lola Pina si Mang Romy sa leeg. Umalulong si Lola Pina ng malakas habang maririnig ang pagkulo sa lalamunan ng nasisipsip nitong dugo mula sa leeg ng mandurugong aninipsip. Nay, hindi po dapat kayo tumikim ng dugo ng tao. Hindi siya tao, Nemya. Isa siyang halimaw. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Mang Romy mula sa nabutas nitong leeg, nakuha pa rin itong tumawa ng malakas na parang masayang-masaya sa nakikitang pagdurusa ni Lola Pina. Si Bea naman ay parang biglang kinabahan sa kakaibang ikinikilos ni Mang Romy, kaya't itinaas niya sa ere ang mutya ng alitaptap para tuluyan na itong patahimikin. Kahit kinakabahan siya sa kanyang gagawin, ay ginawa niya pa rin kung ano ang nararapat na parusa sa nilalang na pumatay sa kanyang ama. Kahit ito pa ang kauna-unahang pagkakataon na papatay siya ng isang nilalang na kampon ng kadiliman. Sige, patayin niyo ako. Pero bago yon, gusto kong malaman ninyong hindi ako nagsisisi sa ginawa ko kay Wilson. Naiinggit ako sa kanya dahil napunta sa kanya ang babaeng pinakamamahal ko. Ang babaeng palihim kong pinagmamasdan mula sa malayo. At ang pinakamasakit, sarili kong ina. Hindi ako makilala. Parang nagkaroon ng apoy ang dibdib ni Bea sa mga narinig mula kay Mang Romy. Kaya't itinabi niya ang mutya sa kanyang bulsa. Habang ang pagsuka ng dugo ni Mang Romy naman ang nagpahirap dito para magsalita. Pero sinubukan pa rin itong ipagtapat kung bakit nito pinatay ang kanyang ama. Anong ibig mong sabihin? Talaga bang hindi niyo pa rin ako nakikilala? Inay, ang sakit-sakit. Ang sakit na ang mismo ko palang ina ang siya papatay sa akin. Nang gabing ililigtas mo si Bea, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi kita nilabanan? Gusto kong magpapansin. Umaasa kong makikilala niyo ko at makikita niyo ko bilang anak niyo. Kaya nang gabing inakala kong papatayin kayo ni Wilson, pinatay ko siya para sa inyo. Kahit kapatid ko pa siya. Nay, ang sama-sama ninyo. Parang mababaliw na napaluhod sa lupa si Lola Pina. Nanginginig ang boses ito habang pilit na hinahawakan sa katawan si Mang Romy. Walang maririnig na salita sa bibig ni Lola Pina, kundi isang malakas na sigaw, humihingi ng tawad. Nagmamakaawa na wag mamamatay si Romy. Pero dahil sa mutyang ibinigay ni Lola Pina kay Bea, unti-unti nang nasusunog at natutunaw ang balat ni Mang Romy. Pati ang pagbulwak ng dugo nito sa bibig hanggang sa leeg nito ay sapat na para mamatay ito. Maging ang kanyang ina na si Aling Nemya ay hindi rin makapagsalita sa natuklasang katotohanan sa pagkatao ng aswang. Lalo na nang biglang tumirik ang mga mata ni Mang Romy na walang ibang isinisigaw kundi ang pangalan ni Lola Pina. Hindi! Diyos ko, anak ko! Patawarin mo ako! Hindi ko alam! Hindi ko alam na ikaw yan, anak! Anak ko! Diyos ko! Patawarin mo ako, anak! Anak ko! Nay, kayo ang nagluwal sa akin. Kayo rin pala ang babawi sa buhay ko.
Hindi. Hindi, anak ko. Huwag. Huwag mo akong iiwan. Patawarin mo si nanay. Anak ko. Ang malakas na pagluha ni Lola Pina ang nagsilbing ingay sa katahimikan ng gabi. Si Bea, Larry at maging si Aling Nemia ang naging saksi kung paanong gumuho ang mundo ni Lola Pina, kung paanong nawakasan ang buhay ng dalawa nitong mga anak sa harap nito mismo. Bumalik ang anyo ni Lola Pina sa isang normal na tao, ngunit para itong nauupos na kandila habang hawak ang katawan ng anak na unti-unti nang nilalamon ng malaasidong kulay itim na likido hanggang sa maging abo na ito. Nasa ganong eksena sila nang datnan ito ni na Kapitan at ng mga tanod nito. Dala ang sulat na may liham ni Mang Romy. Inamin ito sa sulat na ito ang may likha ng lahat ng kaguluhan sa buong baryo. Sakalang naisip ni Bea na hindi totoong ang lupa at bahay ni Lola Pina ang gusto nitong kunin, kundi ang atensyon ng isang ina na lumimot dito sa mahabang panahon. Lola, hindi po ako makapaniwalang kapatid siya ng aking ama. Gaano ba kalaki ang kasalanang dapat kong pagbayaran? Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung bakit ko siya ipinamigay noon. Hindi ko alam na hinanap niya ako. Ipinaampun ko siya dahil ayaw kong maranasan niya ang buhay na ito. Pero minana pa rin niya ang pagiging aswang ko. At pinatay niya ang kapatid niya. Tanging ang pag-agos lang ng luha sa pisngi ni Bea ang nagawa niya para ipakita sa matanda ang pagdamay niya. Parang nauupos na kandila si Lola Pina habang niyayakap nito ang naaabong katawan ng anak. Tama si Lola Pina. Huwag husgahan ang isang tao dahil sa kanyang itsura. Dahil sa sulat ni Mang Romy, hindi na itinuring na aswang si Lola Pina ng baryo ng Pag-asa. Tuluyan ang natuldukan ang pag-aasik ng lagim ng mandurugong aninipsip. Si Larry naman ay tuluyan ng nanligaw kay Bea na agad ding sinagot ng dalaga. Magkasama silang nagpapakain ng baboy para mapawi ang uhaw ni Lola Pina kapag nagugutom ito. Unti-unting nakalimutan ni Lola Pina ang mapait na sinapit ng mga anak nito hanggang sa tuluyang humilom ang sugat sa puso ng isang inang walang ibang inisip kundi ang kabutihan at kapakanan ng anak.